Pagkatapos namin sa Davao City, oras na naman ang aming change location. Sa episode na to, samahan nyo kaming puntahan ang mga lugar na dati lang ay tinitingnan lang namin sa mapa. Pag diniretso nyo, yung dagat na nakikita nyo na yan ay ang tutumbukin na yan ay ang bansang Indonesia. Mga lugar dito sa Mindanao na ngayon pa lang din namin mapupuntahan. Mula dito sa drone video natin ay kitang-kita yung sleeping dinosaur. Confirm, may pinagtanungan kami at yan nga yun. At dahil matindihan ang ating biyahe ay dumiretso kami ng Mati at in-enjoy ang ganda ng paligid dito habang pinagmamasdan ang napakahabang beach nila dito. Mabilisan at tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Coastal roads ng Davao Oriental ating dadaanan. Ngayon ay papunta naman kami sa fish pond ni Commander Daot dito sa Katiil. Ang nakikita nyo ngayon ay ang fish pond ni KD. Akala ko wala tayong magiging food trip dito sa Davao Oriental pero meron siyang inirekomenda sa amin kaya dito kami naghapunan. Yung timpla niya, hindi siya matamis. Yung alat niya sakto. Hindi ko alam kung may toyo yung timpla pero parang wala. Mahilig ka sa hindi matamis, hindi maalat at yung flavor napaka-natural, magugustuhan mo to. Sarap. Sa aming daan papunta sa Surigao City, ito pa ang aming mga dadaanan. Dito kami ngayon sa Bislig at ang nakikita nyo ay ang Tinoyan Falls. Pagdaan namin dito sa Hinatuan ay dumiretso na rin kami sa Enchanted River para na rin may pakita sa inyo kung anong itsura nito mula sa Himpapawid. Ang ganda nito, nag-aasul-asul. Balik ulit tayo sa kalsada dahil tuloy-tuloy lang ang ating biyahe hanggang sa marating natin ang Surigao City dahil dediretso tayo sa port kung saan ay sasakay ulit tayo ng barko dahil tatawid tayo sa sinasabing one of the best islands in Asia and the world, Siargao Island. Never letting go. This time we can reach the sky on a prayer. We go higher than high. Yeah, wide awake. Okay, at paggabi na, oras na pa bumalik tayo sa Davao City. Oh no. Yeah. Your friends keep telling me we should try again. Just start all over here and now. But they don't really see. Tamang-tama lang pala yung oras na naging alis namin dito dahil pagdating namin dito sa port ay ganito pala kahaba ang pila ng mga sasakyan pabalik ng Davao City. Medyo mahaba yung pila pero hindi pa daw ito ganun kadami at sabi sa akin, minsan mas mahaba pa daw ang pila dito pero ang maganda dito, mabilis lang ang dating at alis ng mga barko. Ganito ka-intimate ang tourism dito sa Samal Island. Tingnan nyo naman, kadaming sakyan. At dito, pag pabalik na ng Davao City, ganito, pipila ka na. Madali pumunta, pero pag pabalik ka na ng Davao City, kailangan pumila. At minsan, inabot pa nga daw ng ilang oras bago ka makasakay ulit ng barko. You used to talk to me about everything. Lean on my shoulder every Marahil sa iba, madali lang puntahan ang Davao City. Madali lang kasi ito sa eroplano. Pero sa kagaya namin na nakaland travel, alam namin na matatagal-tagalan na ulit bago ulit kami makabalik dito. Sabi nga, the Philippines is a huge archipelago. At matapos ang aming pamamasyal dito sa Davao City, talaga namang Davao, life is here. Isa lang masisigurado ko, babalik kami. We can't take back the love we've given. It's been taking us so long to find out who we are. There are no more tears to cry. Then it's time to say goodbye. Oh, goodbye. Ngayon, magtatanghali na at ngayon ay dumadaan tayo dito sa Panabo City. Mag-alas 12 na ng tanghali. Nako, ay tinanghali na tayo ng alis. Baka tayo gabihin na papunta sa Generoso. Ay kung ano man.
Isa sa mga trademark ng Tagum, yung mga palm trees sa gilid nila para ka nasa California. Para namang nakarating na ng California. Saan mo nalaman yun? Ay, nakita ko. Saan? Sa TV. Mula dito ay hindi na rin natagalan at nadaanan na rin namin ang Tagum City flyover. Ang lagi kong napapanood at sinasabing pinakamahabang overpass dito sa Mindanao at maging sa Visayas. Ang makikita nyo ngayon ay mga kumbaga province life na, hindi na siya masyudad. At ang mga pinupuntahan namin sa trip din namin na ito ngayon ay yung mga dulo-dulong bahagi nitong Mindanao. Sa daan namin papunta doon sa pupuntahan namin ngayon ay may nadaan na kami dito na kabi-kabila na napakadaming sagingan. Sa mga oras pa lang na ito, nakakapako na. Nagagabihin kami ng dating sa Governor Generoso. Sobrang dami ko palang mapapaliparan ng drone dito. Habang dumadaan kami dito, naiisip ko, baka isa ito sa mga pinanggagalingan ng mga saging na nakakasalubong namin mga truck sa bahagi ng Quezon Province. Dati, nung hindi pa kami nakakabiyahe ng ganito kalalayo, para bang ang liit-liit lang ng Pinas. Pero matapos ang mga biyahe namin ng mga ganito, masasabi kong napakalawak pala at napakalaki ng lupain ng Pilipinas. Iba talagang datingan ng Pilipinas. Meron siyang kakaibang aura na hindi mo makikita sa kahit saan mang sulok ng mundo. At lalo kong na-appreciate ito by land and sea travel. At sa pagpasok namin sa panibagong probinsya na aming mapupuntahan, Davao Oriental, nadagdagan na naman ang mga probinsya na aming mga napuntahan dito sa Pilipinas. Welcome sa Davao Oriental! Mula dito ay babiyahe pa tayo na nasa 2 oras, 118 kilometers, mararating natin ang Cape San Agustin, ang pinakandulong bahagi ng Governor Generoso. Andito tayo ngayon sa Rotonda, papunta ng Governor Generoso, at itong pakanan, dyan tayo papasok. Nasa 1 hour and 40 minutes pa ang tatakboy natin, at ito ay nasa 85 kilometer pa. At pampupuntahan natin dito ay yung lighthouse doon sa pinakandulo. Isa na ito sa pinakang maganda, pinakawalang alon na karsada na nadaanan ko sa buong Pilipinas. Ano ba ito trip namin ni puntahan ang mga dulo-dulong bahagi ng Mindanao. Nandito kami sa kabaan ng highway na puro coastal ang dinadaanan. Nandito kami sa tabi ng karagatan papuntang Governor Generoso. Dito sa mga lugar na ito, hindi ko alam kung tama ay nabasa ko, medyo mabilis yung takbo namin kanina. At itong mga area daw na ito ay para bang prone sa tsunami. Papasok na tayo ngayon ng Governor Generoso. Nasa panibagong gilid at padulong bahagi na naman kami ng mainland Mindanao. At kagaya ng lagi, hindi nawawala ng mga panibagong sorpresang aura ang mga bagong lugar na aming mga binibisita. Bawat lugar dito sa Pilipinas ay merong mga kanya-kanyang ambience at identity. At isa ito sa mas lalong nagpapa-excite sa bawat biyahe. Sa mga nanonood sa amin na hindi pa nakakapunta ng Mindanao, ito ang dahilan kung bakit kami balik ng balik dito.
kilometers, meron pa tayong 41 minutes. At matapos ang halos maghapon na biyahe mula Davao City ay narating na rin namin ang Cabe San Agustin, ang pinakandulong bahagi ng Governor Generoso na isa sa mga dulong bahagi ng mainland Mindanao. Dito na kami sa dulo. At anong oras na? Para mga mag-aalas 6 na, padilim na. At buti tinapot pa namin ng medyo may liwanag. At yan, ganito ang view dito. Dinilim na tayo, napagsaraduhan na kami. At meron din mga kainan dito na yellow hut. Kakaibang vibe ang meron dito. Napakatahimik, hindi siya crowded. At yan, tingnan yung view mula sa taas. Sunset at tayo na sa bandang dulong bahagi ng Mindanao dito sa Davao Oriental. At pag dinatensyo mo itong dagat na nasa likod namin, ang tutupukin mo ay ang bansang Indonesia na. So ayan, balik na tayo sa sasakyan at pabalik na tayo sa Mati tayo ngayon, magpapalipas ng gabi. Mga nasa 2.5 pa siguro ang babiyahin namin bago namin marating ang Mati. Gagabi na tayo. Good morning! Nandito pa rin tayo sa makalampas lang po ng Governor Generoso dito sa Rotonda. Dito na kami nagpalipas ng gabi kasi meron kaming mamimiss pag hindi kami nagpaumaga dito. Yung Sleeping Dinosaur Island. Kapi tayo! Ano ang mga bus dito? Puro Mati ang nakikita namin dito. Papunta tayo sa sinasabing matinding biyahe. Biyahe tayo papuntang Mati. Siguradong babalik pa kami dyan sa Governor Generoso. Ang ganda ng vibe. Gusto ko yung vibe nung yung pagkalugar niya. Yung basta iba. Parang napakalinis na parang bang hindi ko may paliwanag. Basta babalik kami sa Governor Generoso. Sayang lang kasi talagang hinapon na kami paggabi na nung dumating kami kaya hindi kami nakapagtagal. Pero basta kung kailan dyan, babalik tayo ng GovGen. At ngayon, papunta na kami ngayon ng Mati. At dadaanan lang natin sandali, papakita namin sa inyo ang view nung sinasabing Sleeping Dinosaur Island. Yan, baba tayo. Iwanan natin sa akin dyan kasi mukhang ito yung magiging parking lot. Hindi ako sure. At wala tayong mapesuhan pero okay naman yung part doon. Malaki naman. At yan.
nandito ang view nung Sleeping Dinosaur Island. Confirm, may pinagtanungan kami at yan nga yun. At dito, sa kinatatayaw namin, mukhang de-develop yung yung gilid ng kalsada para maging tigilan ng mga sakyan. At ito, baka hindi pa siguro ganun ka tuyo, ewan ko, di ko alam. At ngayon, nilalagyan din nila itong parang ang tawag dito, yung mga bakal-bakal na yan para siguro baka sa landslide protection. Yan. At bago tayo pupunta ng Mati, yan. Tingnan mo natin tong Sleeping Dinosaur Island. Nung tumaas na ang drone namin, napansin ko, parang hindi naman pala ito island. At tiningnan ko, nakita ko kaduksong siya ng mainland. Hindi ko alam kung bakit ito tinatawag na Dinosaur Island, pero kaduksong siya ng mainland Mindanao. Isa sa talagang ginagawa ng food tripping pag dito ka sa Mindanao, ang kumain ng mga lechong manok na nadadaanan lang sa tabing kalsada. Bago tayo dumiretso dito sa Dahican, ay kain muna tayo at dito may nadaanan kami ulit na isa sa mga gusto ko sa Mindanao, ang mga lechong manok. At napakamumura dito, alam mo magkano? Malaki, 220. At yung timpla dito, halos parehas at gusto ko yung lasa dito. At dito, ang lechong manok, meron pang kasama libreng sabaw. Salamat! 220 lechon manok, meron pang libreng sabaw. Ang Davao Oriental ay kilala sa pagkakaroon ng maraming beaches. At kagaya itong kinanatayan ko ito dito sa Mati, Davao Oriental, ang beach na ito ay kabilang sa 10 sa pinakamahabang beaches dito sa Pilipinas, sa haba nito na nasa 7 kilometro. At itong bundok na ito, itong kalupaan na ito na nakikita nyo sa likod ng dagat, ayan ang babaybayin natin mamaya pabalik sa northern part ng Mindanao. Nuts naman! Woo! Paalis na tayo ngayon dito sa Mati, sa bahaging ito ng Dahican. At dito sa entrada nila, ang nakalagay ay balik-balik baya. Ha? Hindi namin naiintindihan, pero para bang ang ibig sabihin, kumbaga sa akin, naniki sa Quezon, balik lang, bumalik ka. Balik baya, yung parang bumalik ka. Tuloy ang road trip dahil tayo ay papunta naman ngayon sa Katiil, Davao Oriental. Naghahanap kami ng kakainan ngayon. Tapos si Commander Dahot
biglang may sinabi na kainan at doon tayo pupunta at mukhang masarap yung kanilang mga chicken barbecue doon. Ah, ito, yan. Yung may nag-uusok. Dito tayo. Ang suggested ni Commander Daot. Baka masarap na, oh. Dami ko makain. Sasakay siyang anong Diablo. Isang buong manok din at mahilig ako sa manok eh. Simulan natin ang ating kainan sa paggawa ng ating paborito sa sawan, kalamansi. Tapos maraming sili, toyo, pampagana, mapaparami na naman ang kanin natin ito. Simulan natin ang pagtikim dito sa lechon manok. Unang kagat ko pa lang, masasabi ko na ito ang review sa internet. Top rated, isa sa pinakamasarap na lechong manok na natikman ko sa buong Pilipinas. Napakasarap. Baka ito na number 1. So naman, ang paboritong liempo ni Nikki. Tikman natin. Gawin mo. Sobrang sarap ng timpla dito. Parang itong order namin na liempo, baka magkulang pa sa akin kasi yung mga ganitong lasa ng timpla ay talaga namang minsan ko lang makakain. At habang dito tayo sa Katiil, pabusog tayo, pakasawa tayo. Kanin tayo. Masyado kayong gaganahan dito. Tingnan niyo naman ang ginagawa sa likod ko. Sa likod ko mismo, yung lutuan at nakakausok na kami dito. Napakasarap ng timpla nila dito. Pati pagkaluto, hindi tuyot. Juicy, crispy yung labas. Isa sa the best experience ng kain ko dito sa Pilipinas. Alam nyo, bihira ang nabibilhan ko, nakakainan ko na yung balat ng liempo ay talaga namumutok sa lutong. Yung mga inihaw, bihira. Pero ito, parang chicharon sa lutong. At sa katunayan, umorder pa ako na isa. Ayan, ito na yung order natin. Take 2. Mamamatay kayo sa sarap dito sa Katiil. Yung timpla niya, hindi siya matamis. Yung alat niya sakto. Hindi ko alam kung may toyo yung timpla, pero parang wala. Napakasarap. Alam mo yung ako kasi yung tipong tao na ayoko na matamis na marinate. Kung mahilig ka sa hindi matamis, hindi maalat, at yung flavor napaka-natural, magugustuhan mo to. Sarap. Eh, hindi naman. Hindi ito food trip episode. Pero bakit nasingitan ng food trip? Na ang para bang ang nakinain ko restaurant sa pagkakabusog ko, pinasa 3 hanggang 4. Dahil alam kung bakit? Naka-4 akong kanin. Sirang-sira ang diet ko
sa unang bisita ko na Katiil. Naglalakad-lakad ako ngayon dito sa kanilang plaza. Malinis. Ganda. At ang klima, hindi mainit. Ano? Kaya mo na matulog? Hindi pa, busog pa. Love Jackers! Love Jackers! Love! 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 Ayaw ni Love. Ito ito. Ito yan. Ayaw ni Love. Good morning! Nandito tayo ngayon sa Katiil, Davao Oriental at magkakapilan tayo dahil meron tayo pupuntahan ang fish pond, di Commander Daot. Pinapupunta tayo doon. Water station, isa sa mga tip pag nabiyahe pa makatipid ka, magpa-refill ka ng tubig. Ang ganda rin talaga ng vibe dito sa Katiil ha. Kagabi ko pa napapansin. Sa mga video na mga napapanood ko dito sa Katiil, parang hindi ko ma-feel yung ganda ng ambience. Pero nung sa personal, parang bang napaka gaan ng takbo ng araw-araw dito. Akala ko yung aliwagwag along the way pagpapunta ka ng Surigao. Yung pala dito. Yan. Pero tayo dito tayo sa kaliwa kasi papunta tayo sa farm ni KD. Farm fish pond. Ay, hindi ko alam kung meron doon. Pero parang gano'n na rin siguro. At swerte na talagang siya nagsabi na pumunta tayo doon. At yung mga napapanood ko sa kanya, talaga unti-unti ko na napupuntahan. Kaya talaga nakakatuwa. Ito ang maganda pagpapunta ka sa isang farm. Yung ang madadaanan ay merong off-road. Di kasya ba tayo dyan? Oo, ay nakapasok dyan yung off-road vehicle ni Daot eh. Di, parang ganda ng ilog dito sa gilid. Iya ba? Bakit? Gusto mo ba? Hindi, baka may crocodile dyan. Aba, hindi lang basta crocodile. Baka meron ding alligator dyan. Mukha pa naman buhay na buhay ang biodiversity dito. Ayos tong farm ni KD ah. Naaalala ko yung pinuntahan natin doon sa Daet ah. Bago ka makarating dito, mag-off-road ka lang medyo, hindi naman ganun ka grabe, pero natatakpan ng mga puno ang entrada. Nako, teka. Parang wala nang daan dito ah. Wala na tayo lulusutan.
Naku, wrong way. Napapaligiran pala ng parang dalawang ilog ang fish pond ni KD. Sosyal, napaka-exclusive pala nito. Sige, punta kami sa kabila. Tingnan namin, baka mas matatanaw namin to dun. Liko tayo dito sa kaliwa, ito yung daan papunta dun sa Crimson Beach. Napakahabang beach po nito. At sa pagkakaalam ko ay ito ay aabot sa nasa 9 na kilometro. Yun, kitang-kita dito sa drone yung napakahabang beach nila dito. Tingnan nyo yung itsura dito sa baba, oh. Jojo ride ko kayo. Yan ang mga makikita nyo pag nandito kayo sa area na ito. At ito, meron pang mga nagagandahan mga resort dito na hindi ko in-expect na meron pala dito sa lugar na ito. Tingnan nyo naman ang mga yari, oh, para bang materyales puertes. Kung titingnan nyo ang mga itsura, mukhang mamahalin ang mga pagkakagawa ng mga ari-arian dito. Iba din ang datingan nitong napasok namin na lugar na ito. Hindi ko in-expect na ganito pala tong lugar na to sa personal. Napakaganda pala ng Katiil. Nakatigil kami dito at inaantay namin yung sagot ni Commander Daot dahil hindi namin alam kung saan kami liliko dito sa paligid. At parang isa kasi na itsura at yung pin, hindi ko alam kung nagluloko yung mapa namin kaya inaantay namin sagot at di namin talaga makita yung fish pond. Pero inataas ko na yung drone at wala pa na napapansin. Nakita din namin kung saan nga ba ang tamang daan. Pero pagdating namin, maaalis lang daw nung tagapangalaga. Kaya yung drone na lang namin ang nakapunta dito. Pero alam nyo, nung makita ko to, kahit sa screen lang nung remote ng drone namin, bigla akong naalala yung sinabi sa akin dati nung kaibigan ko. Nung mga panahon na nangangarap akong pasukin ang mundo ng showbiz. The dreams do come true. Alam nyo ba kung bakit? Dati kasi nanonood lang ako do sa may-ari nito. At sa pagbabago ng panahon na ang showbiz ay parang hindi na lang sa mga TV networks, pakiramdam ko kahit papano para bang napasok ko na rin ang mundo ng showbiz. Isang childhood at teenage dream ng isang Gio na napapanood nyo ngayon dito sa YouTube. Mababaw man sa iba, sa akin, ang marating tong lugar na to at may apak ang aking mga paa dito ay napakalaking bagay. Hindi ito tourist spot, pero sa akin na napapanood ko din lang dati ito sa YouTube ay para bang ito ay isang location ng isang sikat na pelikula. Sa mga viewers namin na baka nagtataka o kaya naman ay walang idea sa kung ano man pinagsasasabi ko dito, ang nakikita nyo ngayon ay ang fish pond ni Commander Daot dito sa Katiil, Davao Oriental. Pagdaan namin dito sa bahaging ito ng Boston, dito sa pababang bahagi ng bundok, ay may nakita kami na isla na may kakaiba at napakagandang hugis. Ganito kagagandang mga tanawin ang inyong mga makikita pag dito kayo dumaan. Sa daan namin papunta sa Surigao City ay dinaanan na rin namin ang napakagandang talon ng Bislig, ang Tinoyan Falls. Hinapon na naman kami sa daan, sandali na lang at didilim na. Pero kahit ganun, pagdaan namin ng Hinatuan ay dumiretso pa rin kami ng Enchanted River. At kahit mabilisan lang, ay para naman may pakita namin ito sa inyo kung ano naman ang itsura nito mula sa Himpapawid. Malapit na tayo. O konting oras na ito at mararating na natin ang gateway sa susunod nating destination, ang Surigao City.
Matapos ang pag-ikot-ikot natin sa iba't ibang sulok ng Mindanao, ay ngayon nandito tayo ngayon, bumalik tayo ngayon dito sa Surigao City. At ngayon ay tatawid tayo sa sinasabing one of the best island in the world, ang isla ng Siargao. Good morning, good afternoon, good evening sa mang sulok ng mundo na may nanonood ditong aming video. Andito tayo ngayon ulit sa marker ng I Love Surigao at nasa tabi namin ang sakayan ng mga pasero na walang dalang sasakyan papunta sa Dinagat Island. Hindi ko lang alam kung meron din biyahe ng papunta Siargao dito. Balik tayo sa sakyan. Ang init! Meron na tayong ticket at ang pinagbayaran natin ay 5,120 at meron pang 129 plus 30 pesos. Papasok tayo sa barko, maya-maya lang at nandiyan na, kadating pa lang nung barko na sasakyan natin. Nasa isang oras din ang pinaghintay namin dito sa port at yan, kadating pa lang nung barko na sasakyan natin, alis ito na alas 12, tatagal daw na nasa 4 hanggang 5 oras ang magiging biyahe natin bago natin marating ang Isla Siargao. Let's ride high expectations. Gray winds are blowing. Sa pag-alis namin ng mainland Mindanao at sa paglipat namin ng panibago na namang isla, siguradong ibang mundo na naman ang aming gagalawan. At sa susunod na episode ay samahan nyo kami sa aming pananatili sa Isla Siargao na kung tawagin ng iba ay Iyaw. Carry you. A story. What's up? Englishan mode ngayon dito. Hindi ako magaling mag-English pero I'll try. At simulan natin ngayon. We're going to our friend. How will I say it? She's from the other hotel. Ganito ang vibe dito sa Iyaw. Nikki never show up? She is showing up sometimes but not that often. And when she have a line in our vlog, she always shy. Tingnan nyo English ko, mali-mali. I-feel ang island life. Try natin, talon tayo. Subukan din natin ang mga bagay na hindi natin pangkaraniwang ginagawa. So if you want to meet in the evening for Oh, sure. Yes. Yeah. And General Luna, see you. Yes. So Yeah. we have your phone. Ganito kami dito sa Siargao. Sa isla na ito ay marami kang makikilala. Yung mga kasama namin, nagbabatad Viva Espanya. Hablamos español. Hindi pala mga Spanish na mga kasama namin. From Israel pala parehas. Para kaming nag-United Nations dito. Go to Siargao and feel like we travel the world. Welcome to Siargao! Welcome to Siargao! Welcome Siargao! Yes! Welcome to Siargao. Just come here and enjoy Siargao! Welcome to Siargao! Naman. Welcome to Siargao! Enjoy the beauty of Surigao del Norte! Power ka dyan, mama! Talagang hindi nagpatalo ang mga Pilipino pagdating sa aurahan. Hello po! Meet is! At hindi makokompleto ang pagbisita mo dito pag hindi mo siya na-meet. Buhay na buhay ang nightlife dito. Ito na ata ang pinakamasayang isla na napuntahan ko. Isang isla na punong-puno ng istorya at kahit maging pag-iibigan. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. Okay ba yun? Oo
naman, sabi nga ni Jana, What happens in Siargao stays in Siargao. isang bakasyon na puno ng kasiyahan pero sa kabila ng mga tawanan ay ang realidad na ang lahat ay natatapos. Ang pinakamahirap na part pag nagta-travel, ang magpaalam sa mga taong nakilala at nakasama mo. Mga moments na nagparamdam sa amin ng kung ano ang totoong Siargao. May sad moments man pero hindi pa rin kami naubusan ng kaganapan. Meet the Island Heartthrob, Island Ken. Fresh buko, kagaling sa puno. Nakaka-proud naman na maimbitahan dito sa taas ng isang burol, isa sa mga set at location nila ni Barbie with matching overlooking view ng General Luna. Tinuruan din niya ako na mag-skateboard kaya lang di talaga kaya ng powers ko pero bilib ako sa kanyang patience magturo. Hindi siya nainis sa akin kahit talagang paulit-ulit kami hindi ako matuto. Tingnan mo, merong kasama si Nikki dito. Kasama niya ang aesthetic. Na, 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 na. Enjoy, enjoy. Siargao episode, tayo na't mag-relax, mag-unwind, mag-enjoy at magpaka-aesthetic dito sa Iyaw.